Una po sa ating mga balita, ipinagpatuloy ngayong araw ng Senado ang pagdinig kaugnay ng umano'y overpriced na Makati City Hall Building 2. Sa nasabing pagdinig, inamin ng isang testigo na niluto ang bidding. Ito'y upang manalo umano ang iisang contractor sa lahat ng phases sa pagpapagawa ng nasabing gusali. Ang karagdagang detalye mula sa aming kasamang si Sam Ramirez, mag-uulat mula sa Senado ng live. Magandang hapon din sa inyo, Kirby, at tama ka, isang bagong testigo ang lumutang dito sa isinasagawang investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee hinggil sa umano'y overpriced na Makati City Hall 2. Siya ay si Engineer Mario Hechanova, ang dating Department Head ng General Services at miyembro rin, or rather Vice Chairperson ng Bids and Awards Committee. Siya ay nagtrabaho sa Makati City Hall sa loob ng 19 years o 19 na taon at noong 2010 lamang siya umalis sa Makati City Hall. At inamin niya na naging luto o scripted na lang ang bidding sa Makati noong siya'y nasa Bids and Awards Committee pa. Matatanda ang noong mga nakaraang hearing, napansin ng mga mambabatas na may paboritong construction company o bidder ang Makati. At ito nga ay yung Hillmarks Construction Company na siyang nagtayo rin ng Makati City Hall 2. Ito yung subject ng investigation ngayon ng Blue Ribbon Committee. At sila rin yung nagtayo ng ospital ng Makati na umano ay overpriced din, at maging yung University of Makati at yung Makati City Hall. Kapalit nito ay nakatanggap din daw or nakatanggap siya at ibang miyembro ng Bids and Awards Committee ng 200,000 pesos kada buwan, at bawat isang miyembro ay ito raw ay mula sa pamunuan ng Engineering Department at alinsunod na rin sa utos ni dating Makati Mayor Jejo Marbinay. Ngunit itinanggi ito ng representative ng Hillmarks Construction Company na si Rogelio Peig, ang Assistant Vice President for Legal Matters. At kanyang sinabi na lahat daw ng kanilang mga projects with the government or public sector ay dumaan sa competitive at wastong bidding. Sa kasalukuyan, napapanood nyo sa inyong mga TV screens ay siya ay ini-interpolate ni Senator J.V. Ejercito, at kanina sa kanilang tanungan ay lumabas na noong construction pala nitong Makati City Hall 2 ay sumipa raw ang presyo ng bakal dahil kasabay nito yung isinasagawang pag-construct din doon sa steel nest doon sa may China, sa Beijing, dahil dito gaganapin yung Olympics. Pero sinabi naman nitong si Rogelio Peig, ang Assistant VP for Legal Matters ng Hillmarks, ay hindi naman nila dito ina-attribute kung bakit umabot sa 2.3 billion pesos yung naging construction para dun sa Makati City Hall 2, at kanyang sinabi na makikita lamang ito doon sa detailed na mga na dokumento at mga iba pang kanilang mga estimates kung bakit umabot sa ganitong kataas na presyo yung Makati City Hall 2. Samantala, mapapansin din natin sa hearing na wala ngayon si Makati Mayor Junjun Binay, at hindi rin dumalo sa pagdinig na ito si Vice President Jejo Marbinay na siyang mayor ng Makati noong itinayo itong inumpisahan itong pagtayo ng Makati City Hall 2. At sinabi na rin ni Senator Coco Pimentel sa ating mga nakaraang interview sa kanya na after this hearing ay formal siyang magpapadala ng invitation kay VP Binay para dumalo dito sa investigation ng Blue Ribbon Committee hinggil sa umano'y overpriced nga na Makati City Hall 2. At yan ang ating pag-uulat mula dito sa Senado para sa Telebisyon ng Bayan, Sam Ramirez. Maraming salamat sa iyo, kasamang Sam.